Kapag pinag-uusapan natin ang panganganak, kadalasan ay isa, dalawa, o ilang anak lamang ang naiisip natin. Pero sa mundo ng mga hayop, may mga nilalang na kayang magparami sa paraang halos imposibleng paniwalaan. May mga mammal na kayang magkaroon ng mahigit 10 anak sa loob lamang ng ilang linggong pagbubuntis. Sa dagat naman ay kayang maglabas ng milyon-milyon at sa isang pambihirang kaso, daan-daang milyong itlog. Pero mahalagang tandaan na hindi pare-pareho ang ibig sabihin ng mga bilang na ito. Ang ilan ay bilang ng aktwal na anak na ipinapanganak. Samantalang ang iba naman ay bilang ng itlog na inilalabas o dinadala ng isang babae bago mapisa. At dahil napakataas ng mortality rate ng maraming itlog at larvae sa kalikasan, maliit na bahagi lamang ng mga ito ang umaabot sa pagiging adult. Sa video na ito, aalamin natin ang mga hayop na pinakamaraming manganak o mangitlog. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10. Hamster. Humigit kumulang 4 hanggang 10 anak kada panganganak. Sa unang tingin, maliit at napaka-cute lamang ng hamster. Pero pagdating sa pagpaparami, napakabilis ng reproductive cycle nito. Sa golden o Syrian hamster, ang pagbubuntis ay tumatagal lamang ng humigit kumulang 15 hanggang 18 araw. Isa sa pinakamaikling gestation period sa mga karaniwang alagang mammal. Karaniwang nasa 4 hanggang 10 pups ang isang litter. Bagamat maaaring magkaroon ng pagkakaiba depende sa species, edad, kalusugan at kondisyon ng inang hamster. Ang ilang veterinary references ay nagtatala rin ng average na humigit kumulang 6 hanggang 10 sa ilang uri. Mas kahanga-hanga pa rito ang bilis nilang maging sexually mature. Sa ilang hamster, maaari silang umabot sa reproductive maturity sa loob lamang ng ilang linggo hanggang buwan. Ibig sabihin, kapag walang kontrol sa pagpaparami, maaaring dumami ng napakabilis ang isang populasyon ng hamster sa maikling panahon. Gayunpaman, hindi nangangahulugang ligtas o mabuti para sa isang pet hamster na paulit-ulit na paramihin. Malaking stress ang pagbubuntis at pag-aalaga ng maraming pups sa katawan ng isang maliit na ina. Number 9. Kuneho o rabbit. Karaniwang 4 hanggang 12 anak, ngunit maaaring lumampas pa. Hindi aksidenteng naging simbolo ng mabilis ng pagpaparami ang kuneho. Ang babaeng rabbit na tinatawag na doe ay may napakaikling pregnancy na karaniwang tumatagal lamang ng 31 hanggang 33 days. Sa laboratory at domestic rabbits, karaniwang nasa 4 hanggang 12 kits ang isang litter. Ngunit ayon sa veterinary references, maraming medium-sized na doe ang kayang manganak ng 12 o higit pa. At may mga pagkakataong umaabot pa sa 15. Ang eksaktong bilang ay nakadepende sa breed, edad, nutrisyon at reproductive condition ng ina. Ang mas dahilan kung bakit napakabilis dumami ng rabbit ay ang kakaiba nitong reproductive biology. Ang babae ay isang induced ovulator. Ibig sabihin, ang mating mismo ang maaaring mag-trigger ng paglabas ng itlog. Bukod pa rito, maaaring maging fertile muli ang isang doe sa loob lamang ng humigit kumulang 24 na oras pagkatapos manganak. Hindi ibig sabihin na dapat agad itong paramihin muli. Ngunit ipinapakita nito kung gaano ka-epektibo ang reproductive system ng kuneho. Sa magandang kondisyon, maaaring magkaroon ng maraming litter ang isang babae sa loob lamang ng isang taon. Number 8. Rat o daga. Kung mabilis dumami ang kuneho, hindi rin pahuhuli ang daga. Ang karaniwang rat ay mayroon lamang 21 hanggang 23 araw na gestation period. At pagkatapos nito ay maaaring manganak ng humigit kumulang 6 hanggang 14 na pup sa isang litter. Sa isang laboratory population, ang average ay nasa 6 hanggang 12, ngunit maaaring mag-iba ito ayon sa strain, kalusugan, edad at availability ng pagkain. Ang mga bagong silang na daga ay napakaliit, walang balahibo, nakapikit ang mga mata at lubos na umaasa sa kanilang ina sa mga unang araw ng kanilang buhay.
Ang tunay na dahilan kung bakit tila napakabilis dumami ng mga daga ay hindi lamang ang dami ng anak sa isang liter, kundi pati ang bilis ng reproductive cycle. Maaari silang maging sexually mature sa murang edad at magkaroon ng sunod-sunod na liter kapag sapat ang pagkain at ligtas ang kanilang kapaligiran. Ito ang dahilan kung bakit ang iilang daga lamang na makapasok sa isang warehouse, restaurant, sakahan o bahay ay maaaring maging malaking populasyon kung hindi makokontrol. Sa kalikasan, ang mabilis na pagpaparami nila ay mahalaga rin dahil marami silang natural predators tulad ng ahas, pusa at iba pang carnivorous animals. Number 7. Kabayong dagat o seahorse. Isa sa pinakakakaibang reproductive system sa buong animal kingdom ang makikita sa kabayong dagat o seahorse. Dito, ang lalaki ang nagbubuntis at nanganganak. Sa mating process, inililipat ng babaeng seahorse ang kanyang mga itlog sa espesyal na brood pouch ng lalaki. Doon nagaganap ang fertilization at patuloy na nade-develop ang embryos habang kinukontrol ng katawan ng lalaki ang kondisyon sa loob ng pouch. Sa ilang species, daan-daan ang maaaring dalhin ng isang lalaki, habang ayon sa Smithsonian, may mga seahorse na maaaring manganak ng hanggang humigit kumulang 2,000 babies sa iisang pagkakataon. Mahalagang itama ang madalas kumalat na claim na kaya raw maglabas ng 500 million na itlog ang seahorse. Wala itong sapat na siyentipikong basihan at napakalayo sa dokumentadong reproductive output ng seahorse. Kapag oras na ng panganganak, paulit-ulit na kumukontra ang katawan ng male seahorse hanggang mailabas ang maliliit na anak. Sa sandaling lumabas ang mga ito, halos independent na agad sila. Wala nang matagal na parental care, kaya marami sa mga baby seahorse ang hindi nakaliligtas dahil sa predators, kakulangan sa pagkain at malalakas na agos ng tubig. Number 6. American Bullfrog. Kawa-amazing! Kapag narinig natin ang palaka, maaring isang kumpol lamang ng itlog ang naiisip natin. Ngunit sa malalaking species tulad ng American Bullfrog, maaring umabot sa napakaraming libo ang inilalabas ng isang babae. Ayon sa impormasyon ng US Fish and Wildlife Service, ang bullfrog ay maaaring makagawa ng hanggang humigit kumulang 20,000 na itlog sa isang clutch. Ang mga itlog ay inilalagay bilang manipis at malawak na sapin o floating mass sa ibabaw ng tubig at maaaring sumakop sa malaking bahagi ng mababaw na pond. Hindi naman lahat ng 20,000 na itlog ay magiging adult frogs. Sa katunayan, malaking porsyento ang maaaring kainin ng isda, insekto, ibon, iba pang amphibian at aquatic predators. Ang mga makakaligtas ay mapipisa bilang tadpoles. At pagkatapos ay daraan sa metamorphosis kung saan unti-unting tutubo ang mga paa. Mawawala ang buntot at mababago ang kanilang respiratory at digestive systems. Kaya ang napakaraming itlog ay isang reproductive strategy. Sa halip na mag-invest ng malaki sa iilang anak, napakaraming offspring ang ginagawa upang kahit maliliit na porsyento lamang ang mabuhay ay sapat pa rin para maipagpatuloy ang species. Number 5. Big Eye Tuna. Pagdating sa isda, kawa-amazing! Umaakyat na tayo mula libo patungong milyon. Ang female Big Eye Tuna, halimbawa, ay maaaring maglabas ng humigit kumulang 3 milyon hanggang 6 na milyong itlog sa bawat spawning event. Hindi lang yon, maaari silang mag-spawn ng mahigit pa sa isang beses sa kanilang reproductive season. Ang mga itlog ay direktang inilalabas sa open water at kasabay nito ay naglalabas ng sperm ang mga lalaki, kaya tinatawag itong broadcast spawning. May iba't ibang species ng tuna kaya hindi tama na gumamit ng iisang bilang para sa lahat ng tuna. Halimbawa, ang yellowfin tuna ay tinatayang maaaring maglabas ng average na 1 million hanggang 4 million na itlog sa isang spawning at maaari itong mangyari ng paulit-ulit sa spawning season. Kaya ang claim na lahat ng tuna ay basta naglalabas ng 45 million eggs sa isang pangingitlog ay sobrang generalization. Ang napakaraming itlog ng tuna ay kailangan dahil habang lumulutang ang eggs at larvae sa malawak na karagatan, napakarami ang kinakain ng predators o namamatay bago pa lumaki. Number 4. Blue crab o alimango. Isa pang reproductive powerhouse sa karagatan ang blue crab
o may scientific name na Calinectes sapidus. Matapos mag-mate, maaaring mag-imbak ng sperm ang female crab at gamitin ito kalaunan para fertilize ang kaniyang mga itlog. Nabubuo pagkatapos sa ilalim ng abdomen nito ang malaking kumpol ng itlog na tinatawag na sponge dahil mukha itong malambot na sponge. Ayon sa NOAA, ang isang female blue crab sa Chesapeake Bay ay maaaring magkaroon ng humigit kumulang 750,000 hanggang 3.2 milyon na itlog bawat brood, habang ang Maryland Department of Nature Resources ay nagtala ng mas malawak na range na maaaring umabot hanggang 8 milyon depende sa laki ng babae. Habang nade-develop ang itlog, nagbabago ang kulay ng sponge mula orange patungong brown at kalaunan ay halos itim bago mapisa. Pagkatapos ng humigit kumulang 2 linggo, lumalabas ang microscopic larvae na tinatawag na zoea. Hindi pa sila mukhang alimango at dinadala muna sila ng agos sa coastal waters bago dumaan sa ilang developmental stages at tuluyang maging juvenile crabs. Kaya kung may makita kang isang babaeng alimango na may malaking kumpol ng itlog sa ilalim ng katawan, posibleng literal na milyon-milyong magiging larvae ang kanyang dala. Number 3. Crown of Thorns Starfish. Ang Crown of Thorns Starfish o Acanthaster species complex ay hindi lamang kilala dahil kumakain ito ng coral. Isa rin ito sa pinaka-prolific na marine invertebrates pagdating sa reproduction. Ang female Crown of Thorns ay naglalabas ng eggs sa tubig habang ang males naman ay naglalabas ng sperm, kaya external ang fertilization. Malaki ang epekto ng sukat ng babae sa dami ng kanyang itlog. Sa mga pag-aaral, ang average size ng malalaking females ay tinatayang nakagagawa ng humigit kumulang 29 hanggang 38 million eggs sa isang season. At ang reproductive output ng malalaking individual ay maaari pang tumaas ng husto. May mga reference na nagtatayang ang isang babae ay maaaring makagawa ng hanggang humigit kumulang 60 million eggs sa buong breeding season. Kaya mas tamang sabihing milyon-milyon ang inilalabas nito sa reproductive season kaysa sabihing eksaktong 65 million ang sabay-sabay na inilalabas sa isang spawn. Kapag napakaganda ng kondisyon ng dagat at marami sa larvae ang nakaligtas, maaring magkaroon ng napakalaking pagdami ng crown of thorns. Problema ito sa coral reefs dahil kumakain sila ng live coral tissue at sa outbreak conditions ay maaari silang magdulot ng malaking pinsala sa reef ecosystem. Number 2. Pacific oyster o talaba. Kaw-amazing! Kung sa tingin mo ay marami na ang 10 milyong itlog ng starfish, mas mataas pa ang reproductive output ng ilang talaba. Ang Pacific oyster Magallanagigas ay maaaring maglabas ng humigit kumulang 50 million hanggang 200 million eggs sa isang spawning event. Ayon sa NOAA Fisheries, kapag maganda ang temperatura at kondisyon ng tubig, naglalabas ang mga adult oyster ng kanilang sperm at eggs diretso sa tubig kung saan nagaganap ang external fertilization. Kapansin-pansin din ang reproductive biology ng Pacific oyster. Sa kanilang unang taon, marami ang nagsisimula bilang male at habang tumatanda, may ilan na nagde-develop ng female reproductive organs. Pagkatapos ma-fertilize ang eggs, nagiging maliliit na free-swimming larvae ang mga ito at inaanod ng tubig. Makalipas ang halos humigit kumulang 20 hanggang 22 days, ang mga nakaligtas ay naghahanap ng matigas na surface tulad ng bato o lumang shell kung saan sila kakapit at mananatili. Sa milyon-milyong itlog na inilalabas, napakaliit lamang na bahagi ang nakakarating hanggang sa adulthood. Kaya kailangan talaga ng oyster ang napakataas na reproductive output. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, ka-wow-amazing! Number 1. Ocean sunfish o mola-mola. At narito na tayo sa number 1. Ang ocean fish o mola-mola ay isa sa pinakakakaibang isda sa mundo. Patag ang katawan, napakalaki at maaring tumimbang ng mahigit 2 tonelada. Ngunit higit na nakakagulat ang reproductive capacity ng female ocean sunfish, isang female mola-mola na may sukat na humigit kumulang 1.4 meters ang na-estimate na nagdadala ng nasa 300 million eggs sa kanyang ovary.
Ang bilang na ito ang dahilan kung bakit matagal nang binabanggit ang ocean sunfish bilang isa sa may pinakamataas na dokumentadong fecundity sa mga vertebrate. At isipin mo ito ka-wow-amazing! Sa kabila ng napakalaking adult sunfish, nagsisimula ang buhay nito bilang napakaliit na itlog at larva. Mula sa pagiging hatchling hanggang adult, maaari itong paramihin ang sariling timbang ng mahigit 60 million times. Ang pagkakaroon ng daan-daang milyong itlog ay hindi nangangahulugan na magkakaroon ng 300 million adult sunfish mula sa isang babae. Halos lahat ng eggs at larvae ay mawawala dahil sa predation at iba pang panganib ng open ocean. Pero sa pamamagitan ng paggawa ng napakaraming itlog, tumataas ang possibility na may sapat na bilang na makaligtas at magpatuloy sa susunod na henerasyon. Kaya pagdating sa reproductive numbers, ang mola-mola ay tunay na halimaw sa dami. Kaya ka-wow-amazing mula sa hamster na kayang magkaroon ng maraming pups matapos lamang ang ilang linggong pagbubuntis hanggang sa ocean sunfish na maaaring magdala ng humigit kumulang 300 million eggs. Makikita natin kung gaano karaming kakaibang paraan ang ginagamit ng mga hayop para masiguro ang pagpapatuloy ng kanilang species. Ang ilan ay kakaunti ang anak ngunit inaalagaan ng mabuti, habang ang iba naman ay gumagamit ng tinatawag na high fecundity strategy, gumagawa ng napakaraming offspring dahil alam ng kalikasan na maliit lamang na porsyento ang makaliligtas. At marahil ang pinakamagandang halimbawa nito ay ang mola-mola. Sa 300 million na potensyal na itlog, hindi kailangan na lahat ay mabuhay. Kahit napakaliit na bahagi lamang ang makarating sa adulthood, sapat na yon upang ipagpatuloy ang kanilang lahi. Talagang kapag ang kalikasan ang pinag-uusapan, may mga numerong mapapasabi ka na lang talagang, ay wow, ganito pala karami. Kung nais mo pa ng mga gantong wow-amazing videos, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.